Si Joe Metheny ay lumaki na parating wala ang alkoholik na ama at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho ng extra sa shift niya upang suportahan ang silang 6 na anak. Noong 1973 nang si Joe ay 19, sumali siya sa Army. Sa pag-alis sa Army, nagtrabaho si Metheny sa iba't ibang blue-collar job sa mga lumberyard at siya ay may pagkagumon sa droga. Noong Hulyo ng 1994, si Joe ay nasa trabaho, siya ay isang tsuper ng truck. Isang gabi nang umuwi siya pagkatapos mag-overtime, pagbukas niya ng pinto at buksan ang ilaw, napansin niyang wala doon ang girlfriend at anak niya. Kinuha na ng girlfriend niya ang lahat pati na ang anak niya at iniwan siya. Ayon kay Joe, hindi naging problema sa kanya ang pag-alis ng girlfriend niya ngunit isinama ng babae ang kanyang 6 na taong gulang na anak at adik ang kanyang babae at sinabi niyang kaya niya itong bayaran para umalis sa kanyang buhay at kailangan lang niyang dalhin ang kanyang anak sa bahay ng kanyang ina at pwede na siyang mawala. Pagkalipas ng mga 6 na buwan, nalaman ni Joe na lumipat ang kanyang kasintahan sa kabilang bayan kasama ang ibang lalaki. Nabusted sila dahil sa droga at inalis ng pulis ang anak ni Joe sa kanyang kasintahan para sa child neglect at child abuse. Si Joe ay hindi maaaring pumunta sa mga serbisyong panlipunan at makuha ang kanyang anak na lalaki dahil sa kanyang nakaraang kriminal na record. Kaya nagalit siya sa mga lalaking ito at sa babaeng dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Hinanap niya sila, kahit saan at nalaman niya sa isang tao na nasa ilalim sila ng tulay na iyon at kasama ang ilang mga palaboy na nakatira sa ilalim ng tulay na iyon. Pumunta si Joe sa ilalim ng tulay para hanapin sila. Wala sila roon, ngunit ang 2 palaboy ay nakahiga sa ilang lumang mabahong kutson at nandoon sila nang siya ay umalis, pinatay niya at tinadtad ang mga ito. Nang gabi ring iyon, hinikayat niya ang isang prostitute sa ilalim ng tulay na iyon. Natuwa si Joe sa kanya at sinusubukang kumuha ng impormasyon mula sa babae tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Umakto ang prostitute na parang ewan, kaya binugbog siya ni Joe at ginahasa saka pinatay. Inilagay ni Joe ang babae sa ilang mga palumpong at pinapunta niya ang isa pang babae doon. Ganoon din ang ginawa sa kanya ni Joe gaya ng huli, ngunit nang itatapon na sana niya siya sa mga palumpong kasama ang isa pa ay napansin niya ang isang matandang black man sa tabi ng ilog na nangangisda na nakatingin sa kanya. Kinuha ni Joe ang isang bakal na tubo na nakita niya at binasag ni Joe ang ulo ng nangangisda. Inilagay niya ang 2 babae at ang mangingisda sa ilog at nilagyan niya ang mga ito ng mga bato. Napakaabala ng gabing iyon para sa mga pagpatay kay Joe, 5 sa loob ng humigit kumulang 7 oras. Naghugas siya sa ilog na iyon at nilinis ang pinangyarihan ng krimen. Pagkalipas ng 2.5 linggo siya ay inaresto at kinasuhan ng mga pagpatay sa 2 palaboy na lalaking tinadtad niya. Siya ay gumugol ng halos 18 buwan sa Baltimore City Jail sa paghihintay na pumunta sa paglilitis. Ang paglilitis ay tumagal ng 1 linggo at siya ay napalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bumalik siya at kinausap ang dati niyang amo tungkol sa pagbabalik sa kanya ng trabaho sa kumpanya at dahil may maliit na trailer sa property, hiniling din niya sa kanyang amo na manatili siya doon at babantayan niya ang lugar. Pumayag naman ang amo niya at ibinigay sa kanya ang susi ng front gate at main building. Ang kumpanya ay nasa isang dead-end road at napakahiwalay. Tamang-tama ito sa gusto niyang gawin. Naakit ni Joe ang 2 horse sa trailer,
at nang mabaigo silang magbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa nawawalang kasintahan, pinatay niya at kinatay ang kanilang mga katawan. Hiniwa niya ang kanilang karne at inilagay sa ilang Tupperware bowls saka nilagay sa freezer. Inilibing niya ang mga labi sa ilang mababaw na libingan sa isang maliit na kakahuyan sa likod ng kumpanya. Hinaluan niya ng karne ng baka at baboy ang laman ng mga babae, at ginawa itong maliliit na patis at sa ilang katapusan ng linggo nagbukas siya ng maliit na bakahan. Mayroon siyang roast beef at pork sandwich na may laman ng tao at wala siyang natanggap na reklamo mula sa mga customer tungkol sa lasa ng karne. Nang naubos niya ang kanyang espesyal na karne, inakit niya ang isa pang babae sa trailer. Pinapasok niya siya roon at sinubukang patayin ngunit tumakbo siya palabas sa pangunahing kalsada kung saan sinundo siya ng isang lalaki sa isang pickup truck at dinala siya sa malapit na gasolinahan kung saan tumawag sila ng mga pulis. Paglabas niya ng gate ay may kotseng pulis. Sa wakas ay nahuli si Joe Metheny noong 1996. Sa kanyang interogasyon, kusang loob na nag-alok si Metheny ng isang pag-amin. Nagbigay siya ng mga detalye tungkol sa bawat pagpaslang na ginawa, kasama ang pagpatay sa mangingisda, ngunit ang mga biktimang ito ay nagsilbing kapalit lamang para sa kanyang gustong biktima, ang kanyang tumakas na kasintahan. Sa kalaunan, napatunayang nagkasala si Joe ng isang hurado, hinatulan si Joe ng kamatayan. Gayunpaman, binawi ng isang hukom ang hatol na kamatayan kay Joe Metheny noong 2000 at binago ito sa 2 magkasunod na habambuhay na sentensya. Noong 2017, natagpuan ng mga gwardya si Metheny na hindi tumutugon sa kanyang selda sa Western Correctional Institution sa Cumberland bandang 3:00 ng hapon. Siya ay binawian ng buhay pagkaraan ng ilang sandali.